Paano kung ang isang Katoliko ay nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten pa rin sa dating reliyon? Mawawala po ba ang bisa ng bautismo? Yun lang po at maraming salamat. Tanong ng kapatid na JB, paano kung isang Katoliko magpabautismo sa Iglesia ng Diyos pero umaatin sa dating relihiyon? Ang maipapayo ko sa ganon, huwag ka munang magpabautismo. Kung hindi mo pa natitiyak na totoo, huwag ka magpapabautismo kasi para kang yung parang yung kawikaan Tagalog, namamangka ka sa dalawang ilog. Masama yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng dalawa ang isip mo. Parang tama yung Katoliko, tama yung isa, pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin. Mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yun sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Si Aida. Si Aida at si Lorna at si Fe. Tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko. Yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa. Di lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun? 2:22 ng ikalawang Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. Ngayon, parang aso ka no na nakakadiri yun, Ganon din naman yung baboy na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Ganon lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos bumalik uli sa mali. Yun ang kawikaan sa Bulacan. Umalis ka sa banig, pumunta sa sahig. Yon. Naunawaan mo, kapatid na JB? Opo at maraming salamat po. At kasiyahan ka nawa ng Panginoon. Maraming magagalit sa'yo pag nagsasabi ka ng totoo. Maraming magtatakwil sa'yo pag nagsasabi ka ng totoo. Pero magsinungaling ka, mambola ka, salita ka ng mga kwento-kwentong nakakainganyo sa tao, na parang pinupuri mo sila, pinapalakas mo ang loob nila sa isang pag-asang hindi totoo, ay dahil mong magiging kaibigan. Napakarami ang magiging kaibigan mo. Pero, sabihin mo totoo, aawayin ka pa nila. Galacia 4, versikulo 16. Yala, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Ginagawa niyo ba akong kaaway na sinasabi ko ang totoo? Yun ang nangyari kay Kristo. Yun ang nangyari sa mga apostol. Ang Ten Commandments, hindi para sa atin yan, para sa Israel yan. Kasama dyan yung hindi pagtatrabaho pagkasabado. Hindi yan ang utos sa panahong Kristiyano. Hebreo 7:12. Nung palitan ng pagkasaserdote, kinailangan palitan ng kautusan. So yung Ten Commandments sa panahon ni Moises, pinalitan ngayon yun ng kautusan naman ni Kristo. Sabi sa Gawa 13:39, yung kautusan ni Moises, sa panahon ni Moises, yung 10 utos, hindi na tayo aariing ganap doon sa panahong Kristiyano dahil pinalitan na yon. Ano ngayon ang ipinalit doon? Sa 6:2 ng Galacia. Sa panahon ito, ang kautusan na ni Kristo, hindi na yung kautusan ni Moises. Kaya gusto mong maligtas, kapatid, di ang 10 utos ang susundin mo ngayon. Yung mas malawak na kautusan ni Kristo, yun ang ikaliligtas natin. Hindi naman labag sa Biblia yung family planning. Pero ang number 1 na inirekomenda namin sa mga kapatid, yung pagpipigil. Bilang mag-asawa, alam mo naman,
wala ka namang maraming pera, wala ka namang magandang hanap buhay, aanak ka ng aanak, dadami ang responsibilidad mo, wala ka namang ipapakain. So ang utos ng Biblia dyan, magpigil. Basahin natin ang 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayun. Inuutos yung magpigil ang mag-asawa na magkakasundo silang magpipigil sila. Ibig sabihin, dear, muna ngayon ha, baka mabuntis ka eh. Fertility period mo ngayon eh. Huwag muna ngayon. Sabihin ng babae, dear, wag ka muna ha, pasensya ka na ha. Okay yon. Nagkakaintindihan kayo kasi nakakapag-planning kayo dahil nagpipigil kayo with the mutual consent of each other. Yan ang unang-unang batas ng Biblia, kapatid. Meron pang isang bagay na masama bukod sa puso. At ito pa namang bagay na ito ang ipinapanalangin natin sa Diyos. Alam niyo kung alin ito? Ito pa. Sa Santiago 3, ganito ating mababasa. 3:6 At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila. Teka muna. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap, dili iba't ang dila. Naku po, ito pala naman dila, ito ang pinakamaraming kasamaang nagagawa. Yung puso, ugat ng kasamaan. Nandun ang gagaling ang masama sa maraming, yung ginagawa ng kamay, paa, mata, tenga. Yan ay galing sa puso. Pero ang dila, sa kanyang mga outlet, ang pinakamaraming nagagawang masama ang dila. Sabi ni Santiago, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. Ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan. ba, ito palang dila, yung puso nakakahawa sa iba, sa ibang tao. Pero yung dila, naihahawa naman niya yung buong mong katawan. Meron tayong liliwanagin dito, mga kababayan. Yung puso nakakahawa sa iba. Bawa, ikaw ay masama, ang puso mo, maihahawa mo yung asawa mo, maihahawa mo yung anak mo. Pero yun naman dila, pag masama naman, naihahawa yung buong katawan. Napapasunod ng dila yung katawan mo sa kanyang kasamaan. Pag-aaralan po natin ito. Ang dila ay isang apoy, sabi ni Santiago. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan At pinagningas ang gulong ng katalagahan. At ang dilay pinagniningas ng impyerno. Makita mo yan? Ang impyerno pa pala kumakalabit sa dila para magningas. Yung apoy kasi, di ba may ningas yun, ano? Para mag-alab yung apoy, kailangan doon ng oxygen. Kailangan ng hangin. Kaya pagka ikaw ay nagpaparikit ng gatong, nung araw, pagka ang gatong mo kahoy, nangangailangan ka ng pang-ihi para mag-alab yung apoy. Ang dila, parang apoy. Para mag-alab ang dila, ang nagpapaninga sa dila, impyerno. Hilo mo. Mala-impyernong apoy ang manggagaling sa dila. Ang pagkakapagpakilala kay Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Ang ating pasimulang tanong ganito, ano ang nagkatawang taong Kristo bago siya naparito sa lupa? Tatandaan niyo yung tanong, naparito.
Pag ginagamit yung salitang naparito, may pinanggalingan. Iba yung tumubo rito kaysa sa naparito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Para huwag kayong madaya ng iglesia ni Manalo. Iba yung naparito kaysa sa tumubo dito. Sa isang talata ni Juan, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 6 at ang versikulo ay 38. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Saan po galing ang tao? Sa alamok ng lupa. Si Kristo hindi sa lupa galing eh. Sabi ni Kristo, bumaba ako mula sa langit. Meron bang tao sa langit nag-umpisa? Ang sabi ni Kristo, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kaya si Kristo, galing sa langit. Bakit hindi maintindihan niya na iglesia ni Manalo, ano? Ako kasi naging attitude ko sa relihiyon. Nung ako'y nag-aaral ng relihiyon, pag meron akong sagot na hindi ko meron tanong akong narinig, gusto ko meron sagot, hindi ako natutulog hanggang hindi ko nakita yung sagot ng sa Biblia. Meron mga tao contented sa relihiyon eh. Niloloko lang siya pero kontento na siya. Nakakaawa ho eh. Alam niyo kung ba't ako naaawa doon sa ganung mga tao? Biro mo, kailan ka magigising? Kailan? Pag wala ka ng chance. Naubos na ang panahon mo. Lalo na pag matanda ka na, yung iba, nung bata, laro, nagbinata, ligaw, display. Tumanda-tanda ng konti sa binata, barkada. Tapos nag-asawa. Pagkatapos mag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. Nung may apo na, tanggal na ang ngipin, mahina na ang tuhod, pipirme. Hindi matama yung letter A dahil tapos nung malapit ng kamamatay na't naghihingalo, sabi ng pare, huwag mong kakalimutan yung Jesus Mariose. Hindi ikaw ngayon eh maghi-Jesus ka, magpapa-Jesus ka, mamatay ka na eh. Hinihika eh, hindi makapagsasabi. Hindi man lang maituloy sa Mariose, puro Jesus. Nanigas na, ikaw ang Diyos. Tatanggapin mo sa langit? Tatanggapin mo sa langit? Hindi siya naalala kahit kailan. Nung mamamatay lang, saka nagpa-Jesus. Ikaw ba, pare, nagsisimba? Minsan lang ikasang taon pag birthday ko. Sabi nga sa pasyon, kung ang sakit ay marami, ang pangako ay marami. May sakit na marami, marami rin ang pangako. Kung gumaling na bumuti, hindi mabuti na, Diyos man na hindi masabi. Tama? Hindi man mabanggit yung katagan Diyos eh, pagka magaling na eh. Ganun ang karamihan sa tao ngayon. Marami kasi tayong pinagkakaabalahan eh. Umaga, pagkagising, may ritual ka na. Katagal-tagal din yun. Hindi naman pwede nung pagharap sa salamin, ginano, tama na, no? Pagka napaliko ng konti, buburayin uli yan. Lalo na, kung mga 4 na araw na may tumubo ng maliliit doon sa tabi, magtsatsaga sa salamin. Kahit nahihirapan yun. Yan ang ating morning ritual. Sipilyo, make-up, lalo na kung maglalagay ka pa ng mga pilikmatang kailalagtik. Iisa-isahin pa yun. Ang tagal. Sa tagal-tagal nung pagmi-makeup mo, i-compare mo. Nang manalangin ka ba ganun katagal? Nakipag-usap ka sa Diyos, nagbulay ka tungkol sa Diyos, ganun ba katagal? Hindi. Tapos, magtatrabaho ka na. Maghapon, nasa trabaho ka. Walang isip mo doon na Diyos. Basta gusto mo makarami ng pera o kaya kumita lang malaki sa negosyo. Ang daming pagkakaabalahan ng tao. Pagka napanood niya na, pati yung mga daldalan sa telebisyon, di antok na siya. Hihikab na. Tulog na. Naisip ba Diyos? Hindi yun. Wala. Lalo na kung walang sakit, maraming pera, walang problema, walang Diyos. Aanin mo Diyos. Ganyan po maray sa atin. Kaya, sa buhay at sa kaligtasan po ng tao, ano po ang mas mataas at mas mahalaga?
karunungan o pag-ibig? Alam mo kapatid, kung ang pag-uusap ay umpisa, mas mahalaga ang karunungan sa umpisa. As you continue, mahalaga yung pag-ibig. May kondisyon kasi yan eh. Parang ganito yan gagamutin kita. Meron kang appendicitis. Halimbawa, ooperahin kita. Alin ang mas mahalaga? Yung kutsilyo na pang-opera o yung pampamanhid? Parehong mahalaga yung kaya lang may mauuna. Dapat lalagyan muna kitang pampamanhid bago kita hihiwain. Dahil pag hiniwa kita agad, tatadyakan mo ko, di tayo magkakasundo. Masakit yun eh. Yun po ibig ko sabihin. Sa kaligtasan sa buhay ng tao, nauuna ang karunungan. 4:7 ng Kawikaan. Ang karunungan, pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo. Sa lahat mong kunin mo unawa. Nauuna ang karunungan. Ngayon, pag natuto ka na ng aral, sasampalataya ka na, kailangan mo naman ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng wala ang pag-ibig eh. Pakinggan mo sa 13:13 ng unang Korinto. Gani ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, nagapadayon ini sila nga tatlo. Apang ang labing dako gid sini sa ila, amo ang gugma. Ayan. There are three essence of salvation. Now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity or love. Kaya mahalaga yung pag-ibig, kapatid, kung nagpapatuloy ka na. Pero sa umpisa, mahalaga yung karunungan. Ganun. Totoo ba na kinopya lang ang Biblia ng Kristiyano sa Quran? At sa iyong pakikinig, kapatid, at sa pagbibigay mo ng opportunity na masagot ko ang tanong mo, no? Una, hindi totoo na ang Biblia kinopya sa Quran. Ang Quran na isulat noong 700 AD. 700 taon pagkatapos na pumanik si Kristo sa langit. Ang Biblia na isulat, pakita mo sa screen kung kailan isinulat ang Henesis, yung unang-unang aklat sa Biblia. Ayun. Genesis was written by Moses in the wilderness of Sinai noong 1513 BC. Kung pagdudugtungin mo yan, 1513 at saka 2000 na panahon ni Kristo, 3,500 o 600 taon na nakasulat ang mga parte ng Biblia. Pwede ba namang makopya ng Biblia yung Quran anong ang Quran isulat 700 taon na makatapos si Kristo? 1,500 taon pa bago si Kristo nakasulat na ang Henesis. Paano nangopya ang Biblia sa Quran? Ano po yung pinakamatibay na katibayan nyo na eto po yung iglesia tinayo ng Diyos? Ganito yon, kapatid. Ang Diyos nagtayo ng iglesia ng una, no? Noong 2,000 years ago. Ngayon, sa ating panahon, nakatayo na yun eh. Ang gagawin natin, aanib na lang tayo ron. Hindi tayo magtatayo. We will associate ourselves with them. Mag-a-affiliate tayo sa kanila. Pakinggan mo sa 3:6 ng Efeso. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ang hintil, tayo yon. Lahat ng bansang labas ng Israel, tinatawag sa Biblia na Gentiles o hintil. Ang sabi, kasama tayong Pilipino rin dahil hindi tayo Israelite. Kasi yung unang relihiyon sa Israel na pundar yun eh. Ngayon, sa labas ng Israel, ang tawag hintil. Ang mga hintil daw, tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan, sa pamamagitan ng Biblia, yung Biblia na yan, masasangkap tayo dun sa katawan. Yung katawan, yun yung iglesia. Colossus 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, yun ang katawan. Tayong mga hintil, sasangkap tayo dun sa katawan. Meaning, magiging member tayo sa katawan. Paano tayo magiging sangkap nun? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Parang ganito, no? Sabi ng mga Kristiyano nung una, nasa Biblia, huwag kang papatay. Sinunod nila yon.
nakarating sa atin ang Biblia, sinunod mo rin, di ka rin pumapatay. Nananalangin sila, hindi pa ulit-ulit, nabasa mo yung panalangin sa Biblia, yun din ang sinunod mo. Lahat ng nabasa mo, sinulat ng mga unang Kristiyano, yun ang sinunod mo, nagkakaroon ka ng kaugnayan sa kanila. Pakinggan mo ha, sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay sa rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. That ye may have fellowship with us. Nakita namin, yung narinig namin, yung aral, ang ibig sabihin ng mga apostol, ibinabalita namin sa inyo para kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa amin. Anong ginawa nila para magawa natin yon? Sa 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ayun, yung mga narinig nilang aral, sinulat nila. Kaya pagka yun ngayon ay tinanggap mo, nagkakaroon ka ng fellowship with the apostles and fellowship with the Son and the Father. Nagkakaroon ng kaugnayan. Parang ganito, sa pag-aaral, parang ako ngayon po, nag-enroll ako sa Australia sa alternative medicine. Nag-aaral po ako ng medisinang alternatibo. Na pagka mayroong kang sakit, huwag kang iinom ng mga kung ano-anong gamot. May alternative, may acupuncture, may acupressure. Parang kagabi, malat ako, naglagay ako ng bintosa. At nyo, marami akong bintosa dito sa naglagay ako kagabi. Naalis yung malat ko. Meron akong panlagay na bintosang maliliit, nilagay ko ron. Nabawasan yung malat ko. Hindi kailangan uminom ka ng puro chemical. Ngayon, hindi naman ako pumupunta sa Australia, nakakapag-aral ako nung tinatawag na alternative medicine. Yon. Pag ako'y nakapasa dun sa ipapadala sa aking test sa Marso, kasama na ako sa practitioner ng alternative medicine. Hindi man ako pumunta ron. Ibig sabihin, kahit hindi tayo pumunta sa Israel, nandito naman sa atin yung Biblia, andyan yung plano. Diba, kumbaga sa building, plano, andyan. Itinayo sa Israel yung plano na yon. Ang halige, 8x8. Ang biga, 2:16. Doon itayo, doon, kumpleto, nasa plano nakarating din sa ating plano, tinayo rin dito. Pareho rin yun. Diba? Ganon din po. Kung ano yung aral na sinunod ng mga unang Kristiyano nakarating dito Biblia, pag sinunod natin, nagkakaroon tayo ng fellowship o kaugnayan sa kanila. Ganon yun, kapatid. Kaya hindi kami nagtayo. Ang aming sinampalatayanan yun nasa Biblia, at paano ako nakakatiyak na yun ay totoo? Kasi yung buong aral na sinunod nila, sinusunod naman namin ngayon dito sa Pilipinas. Yun po. Sabi niya, paano mo narinig si Jesus? Tao ka na ba noon? Patutunayan ko sa Biblia. Kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Ayon kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, 10:16 ng Juan. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church. Yun ang kulungan Pero meron pa akong mga tupa, wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninuhong tinig ang didinggin nila? Kay Jesus. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho, sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yon ang pakikinggan nila. Kahit nung wala pa sa kulungan. Kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko, lalabas hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan. Nung sabihin niya ito palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit year 33 AD. Naging kamatayan ni Maria, hindi rin nakaulat sa Biblia. Kaya yung aral na si Maria raw, dinala sa langit, body and soul, malaking imbento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Siguradong si Maria ay namatay kasi itinakda sa tao ang mamatay na minsan.
Hindi naman si Maria dinala na buhay sa langit. Walang ganon. Walang ganon. Namatay si Maria. Hindi lang isinulat ng mga alagad kung paano ang pagkamatay ni Maria. Pero ang maaaring kamatayan ni Maria ay bunga ng siguro nung katandaan o kaya ay bunga ng gera sa Jerusalem. Kasi after na pumanik si Kristo sa langit, palagay mo mga anyo 33, year 70, winasak ng Roman army ang Jerusalem. Sa pamagitan ng isang napakalaking gera, maraming Kristiyano ang namatay doon. Maaari si Maria kasama ron. O kaya, bago nagkagera, namatay na siya. O kaya, sa katandaan, namatay siya. Walang ulat. Kasi, alam mo kapatid, yung kamatayan, kagaya ng kamatayan ni Jose, hindi na sinulat. Kamatayan ni Pedro, di naman sinulat eh. Kamatayan ng mga apostol, di na sinulat. Kasi kung lahat ng kamatayan susulat, lalaki masyado Biblia. Baka hindi mo na mabuhat para basahin. Sana naunawaan mo. Sabi ng tasan ni Umati, ganito. Hindi na kakailangan niyo. Hindi na namin binabasa yan. Ang binabasa lang namin, 3:16 of John. Baka ako yung nasa 3:16 of John. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun lang tama na yun. Tama na ba yun? Tama na? Talaga totoo. Ang kapal nito lalo na itong daladala ko English, ang kapal. Kapatid na Navarro, gupitin mo na lang yung John 3:16. Yun. Palaminate mo. Yung matigas na lamination. Lagay mo sa bulsa de relo. Punta ka ngayon sa bundok, sabi mo sa mga tao, mga kapatid, ito ang kaligtasan, daladala ko. John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam pa ka natin ang Panginoon. Tama na pala yun. Binigay pa ng Diyos ito kay kapal-kapal. Puminsan nga, mabigat na lin Ha? Makapal to Tapos ganun lang, ligtas na. No. Sabi ni Kristo, pakinggan nyo para ka maligtas. Ito ang kailangan. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang sabi? Iturong ganapin lahat ng utos ni Kristo. Kaya kung ang mangaral tapat sa Diyos at tapat kay Kristo, hindi niya maaatim na hindi niya iturong lahat ang utos ni Kristo. Isa sa utos ni Kristo, ang sabi niya, ang bawat babaeng nananalangin, walang lambung ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Ang bawat lalaking nananalangin na may takip ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Kaya ang kailangan sa lalaki, kung mananalangin, huwag kang maglalambong. Kailangan sa babae, kung mananalangin, maglambong ka. Alin ang lambong? Yung mahabang buhok na bigay ng Diyos sa babae. Tinanong ko sa Guagua yung ministro ni Manalo, sino ba ako yung tinutukoy sa 4:4 ng 2 Korinto? Sinagot ako si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4:4. Nabibulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Mana, payag sila na si Satanas, Diyos ng sanlibutan. Payag sila ron. Hindi sila tututol doon. Na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? Ba't si Kristo ayaw? Nakita nyo logic, mga kapatid? Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan? Tinatawag ba siyang Diyos? Tinatanggap ba ni Manalo? Bakit si Kristo kahit kapirasong buwang ng pagka-Diyos ayaw mong bigyan? Masyado malaki galit mo kay Kristo. Kaya ang pamilya ang pangunahing inaatake ni Satanas. Wala pa kayong anak,
Inuulukan na kayong magtaksil sa isa't isa. Pagka ngayon taksil na kayo, ang ipoproduce nyo, hindi na lahing makadiyos. Mga anak ng mga swail. Bandang huli, maghihiwalay ang mag-asawa, mapapabayaan ang anak. Wasak na pamilya, kaya ang tawag ngayon broken family. Yun na, nagtagumpay na si Satanas. Nakawasak na siya ng isang unit of society. Tama talaga ang Biblia. Ito ang ugat ng lahat ng mga pag-broken families at pagsama ng kabataan sa ating panahon. Ang gusto ko pong itawid sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag masira ang pamilya kasi madadamay ang anak. Mas maraming pasama ng pasama. Kailan pa mat nakakawasak si Satanas ng isang pamilya. Para wag magkaganyan, ang mga magulang may utos. Tuturuan nyo ang mga anak nyo ng saway at aral ng Panginoon. Yung salitang sugo, inutusan yun eh. Mula sa Griego, ang kahulugan ng sugo, inutusan. Wala namang mataas na ranggo yung inutusan eh. Inutusan ka lang naman eh. O paano kung mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo ang salita. Nangangaral nga ako. Siguro nga ako inutusan. Kasi yung iba hindi nangangaral eh. Diba? Kayo ba? Sa buong pasaysayan ba ng Pilipinas, nakita mo na si Manalo lumabas para mangaral at tanungin ng tao? Nakita nyo na ba? Si Maximino Nieto rito, lumalabas ba ng ganito si Maximino Nieto? Kilala nyo ba si Maximino Nieto? Iglesia ng Diyos Haligit Suhay. Di ba? Lumalabas ba? Pwede bang tanungin? Pag natuto tayo ng pagbibigay, alam nyo, karamihan sa atin kasi maramot eh. Hindi tayo marunong magbigay sa kapwa. Gusto natin atin lahat, atin. Minsan nga sa kapwa, kinukuha mo pa eh. Iniimbot mo pa eh. Pero ang sabi ng Diyos, siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Kaya yung naaawa ka sa dukha, maaawa ang Diyos sa'yo, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Lagi kang bibigyan ng Diyos at ikaw ay mapagbigay sa dukha. Tatandaan nyo yan, salita ng Diyos yan. Kaya gumawa ang Diyos ng mga taong kapuspalan para atin silang kaawaan at makagawa tayo ng mabuti. Hindi naman araw-araw merong makikita kang gutom na makakasalubong mo. Kaya pagdating nung ganung pagkakataon, may pangako kasi ang Diyos dun eh. Pagka ikaw ay naaawa sa dukha, napapautang mo siya at babayaran ka niya uli. Pag ang Diyos ang nagsabing babayaran ka, mapakalaking swerte sa buhay yun. Ay, ang galing-galing ni doktor, napagaling ako. Mali yun. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapagaling eh. Pero ba ibang magpapagaling? Ang Diyos. Kapagaling ka ng doktor, hindi. Pinainom may kakulong ka. Ay, sino nagpagaling sa'yo? Niresitahan ka, uminom ka ng gamot. Pagkatapos mo uminom ng gamot gumaling ka. Sino nagpagaling? Salamat po, doktor. Ang galing-galing nyo, napagaling nyo ako. Hindi totoo yun. Ang totoo, pag yung doktor nagkasakit, hindi rin niya mapagaling sarili niya. Diba? Natutuluyan din yung mga doktor eh. Sino nagpapagaling? Ang Diyos. In what sense? Kanino ba yung gamot? Saan galing? Sa pait, sa pakla, sa asim, sa dakta, sa halaman, sa katas. Kanino yun? Sa Diyos. Tinimpla ng tao, binigyan ng Diyos ng kaisipan. Natimpla, naging gamot. Kanino yung tao? Sa Diyos. Nag-aaral yung doktor, natutunan niya yung karunungan ng pagka-doktor, nagreseta siya, binigay sa'yo, ininom mo. Kanino yung doktor? Nung gumaling ka, sino pagaling sa'yo? Ang Diyos pa rin. Uy, had it not been for him, pati yung doktor mo, wala, patay na yun. Di ba? Kaya po, in the general analysis, tama sabi ng Diyos, siya lang naman. Yung isa yung tanong, ano ba ang apelyido ni Kristo, ni Jesu Kristo? Alam nyo, nung araw kapatid, wala pang apelyido.
yung apelyido o surname, wala pa po noong araw noon. Noong araw, ang pangalan ng tao, isa lang, Abraham. Ngayon, yung isa naman, Juan. Pagka nagkaroon ng dalawang Juan, para ma-distinguish kahit walang apelyido, yung isa, Juan na anak ni Zebedeo. Yung isa naman, Juan na anak ni Zacarias. Ayun, si Juan Bautista, anak ni Zacarias. Yun namang si isang Juan, anak naman ni Zebedeo. Meron pang isang Juan, yun naman yung Juan Marcos sa Biblia. Kaya nung araw, wala pong apelyido. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang pangalan, Jesucristo. Wala pong apelyido. Kasi yung salitang Jesucristo, Jesus Christ, sa Hebrew, Yahshua Messiah, ang kahulugan po nun ay Anointed Savior o pinahirang tagapagligtas. Yung salita pong Yahshua, yun yung Jesus, ang kahulugan ng tagapagligtas. At yun namang Kristo o Christ o Messiah, sa Ebreo, ang kahulugan po nun ay pinahiran. Ang ibig sabihin ng pinahiran, anointed, ang ibig sabihin may karapatan. May karapatan, binigyan ng karapatan ng Diyos. Kaya si Kristo na ating Panginoon ay may karapatan na tagapagligtas. Ang kahulugan ng kanyang pangalan sa Tagalog, may karapatan na tagapagligtas o tagapagligtas na may karapatan. Jesus Christ, Yahshua Messiah, tagapagligtas na binigyang karapatan. Yan po ang literal na kahulugan ng pangalang Kristo Jesus. Wala pong apelyido. Para makilala siya, sinasabi sa Biblia, si Jesus na anak ni Maria. Basahin natin ang sa stress ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon, at hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisura nila. Nung nangangaral na po si Kristo, nagtanong yung mga Hudyo na natitisod, nagagalit kay Kristo, ayaw maniwala, sabi nila, di baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria? Nung panahon na yun kasi patay na si Jose. Nung panahon na yan, kaya hindi na binanggit si Jose nung mga Hudyo. Kasi kung buhay pa si Jose noon, hindi ba ito ang anak ni Jose na anluwagi? Pero hindi na si Jose ang anluwagi, si Kristo na ang kapalit sa pagkaanluwagi dahil patay na si Jose noon. Nung panahon na yon, di ba ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon, etc. Kaya po, hindi na tinatawag na kailangan ng apelyido pa. Sinasabi na lang, anak ni Maria, anak ni Zebedeo, anak ni ganire, anak ni ganon, yon. O kaya, si Simon Celote. Ang sabi naman doon sa isa, si Simon na matwid. Ayon. Meron kasing Simon, manluloko. Matakaw sa pera. Ganon yun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Palusot lang yon. O, tiye, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O, ginagalang mo ba retrato ng tatay mo at nanay mo? Oo. Nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya. Lumuhod siya sa harap ng anghel Sabi ng anghel, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan. Bakit? Kapwa mo rin ako alipin. Nilalang din ako. Ang dapat sambahin yung lumalang. Kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, hindi ka pwede lumod kay Maria. Papagbawalan ka ni Maria. Yung talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Ang Diyos lang ang sinasamba. Hindi ang apostol, hindi si Maria, hindi ang anghel, hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Na kayo iglesia araw-araw, merong mga medical mission araw-araw. May mga iglesia dyan, nayayaman magme-medical mission, minsan sa isang blue moon, tapos magpapa-traffic sa EDSA para mabalita. Tayo hindi, araw-araw yan. Meron pa tayong mga lugar kung saan natin kinukupkop.
yung mga nagkakasakit. Meron pa tayong mga ginagawang mga pag-ayuda sa mga barangay, sa mga lugar na wala nang makain ng tao. Ginagawa natin dahil sumasampalataya tayo na hindi tayo dapat magtangi ng mga tao. Yun ang pananampalatayang bigay ng Diyos sa atin. Kahit hindi natin kapatid sa pananampalataya, inaabutan natin ng kabutihan. Yan ang dapat niyong maintindihan. Mga kababayan, mga kapatid, maghanap kayo ng iglesia, libre lahat sa eskwela, mula elementary, mula preparatory, hanggang magkolehiyo, libre lahat. Pati yung uniforme, pati libro, pati computer, libre lahat. Meron kayo makita, ang mamahal nga ng tuition dyan eh. Meron kayo nakita dyan, ospital, miyembro nga nila, hindi mailibre eh. Eh sa atin, walang bayad, kahit ano. Pati doktor, pati gamot, pati lahat. Pagka doon sa ating clinic at saka sa ating mga pagamutan. Ngayon, kung halimbawa, kahit Lahat ba ng naanib sa amin, ligtas na? Hindi ganon. Hindi kami naniniwala sa ganon. Kami, kahit kaanib ka pa, pag hindi ka susunod, di ka maliligtas. Parang si Judas. Si Judas nga kaanib, apostol yun eh. Si Ananias at si Sapphira, kaanib din sa iglesia yon. Si Hymenaeus at si Alejandro. Si Diotrephes, kaanib din sa iglesia yon, pero hindi maliligtas yon kasi gumawa ng mga katraiduran yun eh. Kaya, hindi totoo na kung naanib, ligtas na. Ang naanib na maliligtas, yung sumusunod. Pero pag hindi sumusunod, hindi rin maliligtas. Yan ang dapat mong maintindihan. Ngayon, namimili ba kami ng susundin? Siyempre, mamimili ka. Hindi naman lahat ng nasa Biblia susundin mo. Ang susundin mo, yung nasa Ebanghelyo. Pag wala sa Ebanghelyo, hindi mo kailangan sundin. Halimbawa, utos kay Noe, at saka sa kanyang mga anak, magpakarami kayo. Utos kay Eva at kay Adan, magpakarami kayo. Kaya sa panahon nila, para sila dumami, kahit magkapatid, nagpapangasawahan. Eh ngayon ba, susundin mo ba yon? Pag sinabi mo hindi mo pinipili yung utos na susundin mo, wala ka sa sarili mo. Utos kay Noe, gumawa ka ng daong. Eh, ikaw ba, gagawa rin ba ako ng daong ngayon? Eh, lako, anin mo yun. Hindi naman utos sa'yo yun eh. Maghandog kayo ng baka, susunugin mo yung baka, iahandog mo sa dambana, sa altar, sa Diyos. Eh ngayon ba, utos ba sa atin yun, maghandog ng baka? O kaya ng tupa? O kaya ng kambing? Hindi utos sa atin yun. Ang utos sa atin yung Ebanghelyo. At yun ang nasa bagong tipan. At sa Ebanghelyo, ang utos hindi ikapo. Ang utos, sa basahin natin sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang pagbibigay ngayon sa bagong tipan. Magbigay ayon sa pinasya ng puso. Ang pinagpapasya ng Diyos, yung puso nung nagbibigay. Kasi nung dati sa Israel, ang utos sa kanila noon, ikapo 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang inutusang kumuha ng ikapo, yung mga saserdotes Levita. Sabi doon, yung mga anak ni Levi na tumatanggap ng katungkulang pagkasaserdote, merong utos na kumuha ng 10 bahagi sa kanilang mga kapatid, sa mga Israelita. Kaya lang, pagdating ng Panginoong Hesukristo, pinalitan na yung pagkasaserdote Levita, 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan yung pagkasaserdote ng mga Levita, ang ipinalit ay si Kristo, kailangan din naman ang wikang palitan ang kautusan. So nagkaroon ng pagpapalit sa kautusan. Kaya sa panahong Kristiyano, iba ang kautusan. Ang kautusan yung nasa Ebanghelyo. Ngayon,
ang tanong natin, yun bang pagdadamit, kautusan ba ng Ebanghelyo yon? Unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Okay, tamo. Batas ng bagong tipan yun na ang babae gumayak ng mahinhin damit, may katimtiman, may hinahon, etc. So, merong batas ang Ebanghelyo sa pagdadamit. Kung meron batas sa matandang tipan sa pagdadamit, sa Ebanghelyo meron ding batas sa pagdadamit. Ngayon, kung meron batas sa matandang tipan ng pagbibigay, sa bagong tipan meron din. Kaya lang, iba yung sa matanda kaysa sa bago. Kasi sa bagong tipan, magbibigay ka, hindi ikapo. Ang ibibigay mo ayon sa ipinasya ng iyong puso. Yun ang nakasulat sa Biblia. Sana naunawaan mo. Hindi ang lahat ng sakit ay parusa. Basahin natin ang Pilipos sa 2:25. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epafrodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinakabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping kalumbayan. Ninyo, si Epafrodito nagkasakit, malubha, malapit na sa kamatayan. Bakit siya nagkasakit? Basahin natin dun sa 2:30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ay dahil pala sa pagpapagal kay Kristo, nagkasakit siya lang malapit sa kamatayan, isinapanganib niya ang kanyang buhay dahil sa paglilingkod niya kay Pablo. Sa tindi ng pagod ni Epafrodito, nagkasakit ng malubha. Nakita niyo mga kapatid? So yung sakit na yun, hindi parusa ng Diyos yun. Yun ay bunga ng kahinaan ng laman ng tao. Kasi merong sakit, hindi kaya ng laman mo, kahit hindi ka nagkakasala, nagkakasakit ka. Halimbawa, sabi ng mga doktor, pag humina ang iyong immune system, tatalabang ka ng virus, makakasakit ka. Tatalaban ka ng bakterya, makakasakit ka pag humina ang immune system mo. Kaya hindi lahat ng sakit, kapatid, ay parusa ng Diyos o parusa ng Diablo. At ang Diablo, hindi nagpaparusa yun sa kanyang mga lingkod. Hindi nagpaparusa yun. Kaya alisin mo sa isip mo yan, kapatid, na ang sakit ay parusa. Merong sakit na parusa dahil sa ginagawang masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, maaaring ang sakit ay daladala ng environment, ng kahinaan ng laman, o ng sobrang pagpapagod, at ng maraming ganun kasi naranasan ko rin sa buhay ko pagka pagod na ako, nagkakasakit ako. Minsan, sumusumpong yung aking asma. Kuminsan, nung nasa San Francisco del Monte kami, pagod na pagod ako, daing tao sa Bible Exposition, di ako makahinga sa daing ng tao. Nawalan ako ng malay siguro naman, hindi parusa ng Diyos sa akin yun dahil kasalukuyan akong nagsasalita ng aral nung mananalangin na dahil walang oxygen masyado, dahil nga maraing tao at pagod na ako. 6 na oras yata yung ating exposition. Nangyari, ako, nahilo ako at nawalan ako ng malay. Yun. Ganun talaga ang pangyayari. Pero hindi guys, palagay ko hindi naman parusa ng Diyos yun. Sana naunawaan mo, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang unang katanungan ko po ay ito po. Brother Eli po, may paliwanag po kayo noon at nasa Bible po. Ito ng lalaki pong nagpapahaba ng buhok ay maalay sa Diyos. At ito po ay kasama sa kasalanan ng pagsasalangsang sa katotohanan. Paano naman po itong mga bading? Hindi lang po nagpapahaba ng buhok, kundi nagme-make up pa po at nagsusuot ng damit ng babae. Hindi naman po sila pumapatay at hindi naman po nagnanakaw. Pero gawain din po ito ng pagsasalangsang sa katotohanan. Sila po ba ay may bibigat na pagkakasala dito o ang magulang po ng mga ito, ng bading at ng boy, si vice versa po, na bakit po kaya kinusinti nila ang mga bata nung maliliit pa po ito
na lumaki ng mga bakla po at bading. Kasi po, sa katotohanan po, wala naman pong pinanganak na tao na bakla po o tomboy. Lahat po ay wala pong indikasyones ng baby pa po. Salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Pio. Unang-una, kapatid, parang isang pagiging prangka o tapat na pakikipag-usap. Ang bading po at saka ang tomboy, hindi kasalanan ng magulang na sila'y naging bading o naging tomboy. Sa maraming pag-aaral po at malawak na pag-aaral na ginawa ng siyensya at ng saikolohiya, yun pong pagiging bading at tomboy ng isang tao, hindi po yan galing sa environment, hindi yan galing sa nahawa, nabarkada, hindi rin yan galing sa kasalanan ng magulang na pinabayaan sila. Walang magulang sa ating panahon na may gustong magkaanak ng bading. Wala pong ganon. Ang katunayan, meron akong alam na ama, yung anak niyang bading, mas maikukwento ni Brad Danny yun eh. Para magbago lang, marami siyang ginawang mga paraan. Sinusuntok, tapos nung minsan, inis na siya sa bading niya anak, ihuhulog kita sa dagat. Kasi sinuntok na niya, binugbog niya na. Pag hinulog mo ako tatay sa dagat, sirena ako, sabi. Hanggang dagat pala, bading pa rin, Ngayon, ibig sabihin, kapatid, ako sa aking personal na kaalaman, dahil nag-aakay ako ng tao, maraming mga taong nagtitiwala sa akin ng kanilang sariling puso, karanasan, pamumuhay, mag-asawa, dumudulog sa akin. Sa napakarami ko nang nakausap, merong kapatid kami sa iglesia, 5 ang anak niya. Magandang lalaki siya, magandang katawan, matipuno. Ang dibdib nga niya, lalaking-lalaki ang dibdib niya lumapit sa akin, sabi niya, Brad Eli, may problema ako. Sabi ko, ano yung kapatid? Kasi bading ako, sabi niya. Bakit ka ako? Hindi ba may asawa ka? Kilala ko yung asawa mo. Kabiruan ko pa nga asawa niya Tapos, di ba 5 anak mo? Oo, di, paano ka kung nag-asawa, bading ka pala? Kasi gusto ko talagang magbago, sabi niya. Kaya para ako maging lalaki, nag-asawa ako. Pero kaya ko lang nasisipingan yung asawa ko, naglalasing ako, saka nagda-drugs. Sabi niya. Pagka hindi ako lasing, kung wala akong drug, nandidiri ako sa asawa ko. Ang gusto ko lalaki. Kahit matagal na kung may asawa, gusto ko pa rin lalaki, sabi niya. Hindi, talagang bading siya. Sabi ko, paano mong napatunayan? Bata pa kasi ako baliit pa lang akong bata. Alam ko na, bading ako, sabi niya. Marami na pong ganon akong nakausap, kapatid. Kaya nakukumpirma ko na marami po talagang pagkakamali sa ating lipunan ngayon kasi sabi nila nakakahawa raw, pag nakibarkada ka raw, kaya pagka bata ka pa, susuotan ka ng nanay mo, tatay mo ng damit ng babae, magiging bading ka. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sa pag-aaral ng siyensya, meron silang sinasabi na yung hormonal balance, mas mataas daw yung female hormones sa isang lalaki na bading. Mas mataas yung female hormone. Sabi nila sa siyensya. Tapos yun namang mga tomboy, mas mataas naman yung male hormones. Kaya siya nagkakaroon ng ganon. Pero hindi pa rin yun hindi pa rin yun conclusive kasi may iba-ibang pananaw. Maraming schools of thought tungkol dyan sa pagkabading at saka sa pagkatomboy. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, yung pagsasaliksik, pag-aaral ng iba't ibang mga kondisyon ng buhay ng tao, yung pagiging bading kung minsan na pinagkakamali ang na-acquire o nahawa, yan po ay
Parang isang bagay na inborn sa tao. Talagang pinanganak siyang ganon. Ngayon, hindi naman po itinatakwil ng Diyos yung mga, kung tawagin natin ay third sex. Kasi sabi sa Biblia, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kung halimbawa, bading man ang isang tao, hindi ka naman nag-make-up, hindi ka naman nagsusuot ng damit ng babae, kahit na bading ka, hindi ka lumalabag sa utos, may pag-asa naman pong maligtas yan. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos po ang may ibig, lahat maligtas. Tao rin naman yung mga sinasabi nating bading at tomboy. Gusto rin ng Diyos maligtas yan. Basta masusunod sila sa utos At isa sa utos, yung nasa 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayun. Bawal lang magsuot ng pambabae yung lalaki at yung lalaki pambabae. Karumal-dumal sa Diyos yun. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung sa damit bawal yon, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano pa tawag ng iba, silahis, basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make up pa, nagsusuot pa ng damit na pambabae, nagkakasala yon. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan Meron pa nga naanib sa amin, nagpa-opera na nagpapalit na ng sex Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-opera siya. Tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil ang tao gusto ng Diyos maligtas Nagawa mo naman yan, hindi mo pa alam ang totoo, hindi mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi, kapatid. Nung nililikha ang langit, nandoon na ako sabi niya Kaya po, iba si Kristo, iba yung Ama, magkasama sila Mag-ama sila, yung Ama, saka yung anak. Magkasama sila nung nilalalang nila ang lahat ng mga bagay. Kaya nung gagawa tao, sabi, lalangin natin ang tao. Ang totoo, mas mataas yung Ama kay Kristo. 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong inibig, kayo'y mga gaganap dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than I. Kaya iba yung Ama, iba yung anak. Pero magkasama na sila bago palalangin ang anumang bagay. Kaya sa tanong nyo, totoo ba na merong tatlo? Diyos Ama, Diyos Anak, at saka Espiritu. Totoo po, merong Ama, may anak. Tapos nung ang anak ay papanik na sa langit, nangaral siya ng 3 taong mahigit. Nung papanik na siya sa langit, sabi niya, isusugo naman ng Ama sa lupa ang ibang mang-aaliw. Ang sabi niya. At yun, Bakit hindi tayo po pwedeng gumanti? Sumpa ka, huwag ka ikang gaganti ng pagsumpa. Pagpapalain mo pa, sabi ni Pedro. Para bang lalabas, pwede kang api-apihin no? Pagka sinusunod ko yung aral ni Kristo, pumapayag ako na iisin ko yung kalikuan, iisin ko yung madaya ako, hindi ako tanga nun. Wise ako nun sa pakikipaglaban dahil nakikipaglaban ako para sa kaluluwa. Kasi ang ipanlalaban mo, karunungan ng Diyos ang karunungan ng Diyos, mapagpahinuhod.
madaling panaingan. Kasi, hindi dahil pumayag akong agrabyaduhin mo, tanga ako. Hindi. Kasi yun ang kahilingan ng laban. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Maging mapagpahinuod ka. Maging maawain ka. Ang masama, humihiram, hindi nagsasauli. Ang matuwid, nahahabag, nagbibigay. Kung nagbigay ako uli, kahit hindi ka nagsasauli, tanga ba ako? Kaya alam nyo mga kapatid, pag halimbawa medyo agrabyado tayo, nahihirapan tuloy tayo kung minsan, okay, malulungkot, panalo ka nun eh. Panalo ka nun. Naagrabyado ka. Iniis mo yung kalikuan. Naagrabyado ka, dinaya ka. Huwag ka malulungkot. Utos yun eh. Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Ba't hindi kayo bagkus padaya? O di padaya ka. Doon ka matalino. Pag nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan, alang-alang sa laban ng kaluluwa.